Ang pagkakaroon ng isang toxic traits ay magli-lead sa isang possibilities upang maitaboy mo yung isang lalaki o yung taong pinakamamahal mo o yung taong ayaw mawala sa buhay mo ay mawawala dahil sa toxic traits mo. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang mga toxic traits na ayaw ng mga lalaki. Pero bago yan, i-shoutout muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week or last 2 weeks pa yata to. So, kung di pa kayo nakasubscribe guys, ako nga po pala si Yuli Leonor, isang OFW dito sa South Korea. At huwag niyo kakalimutan i-like mo na tong video at i-open nyo na rin yung notification bell pag nakapag-subscribe na kayo. And also follow my Instagram para makita niyo mga personal life ko dito sa South Korea bilang isang OFW. So, without no more further ado, ito po ang ating mga mahal na subscribers. Ayan, unang-una binabati natin si Florisa Tayo. Yan, lagi raw siyang nanonood sa atin, si Madam Florisa Tayo. Marisa Doliaga from Saudi, kay Salve Adagaliano from Hong Kong, kay Anne ng Hong Kong, Anne lang yung nakasulat kay Nani Vivares ng Malaysia, kay Daniel Usman ng Riyadh, kay Uwishi Mateo at kay Cherry Pete ng Kuwait. Ayan, maraming salamat po. At kung gusto niyo rin po masama sa ating shoutout section, i-type nyo lang po yung pa-shoutout po at isulat nyo yung lugar na kung taga saan kayo. Kaya maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito sa aking channel. At ngayon meron na po tayong 53,000 subscribers. So sana dumami pa ng dumami bago matapos ng taon na to. So let's go. Kung ano nga ba yung mga toxic traits na ayaw ng lalaki. Ang pinakaunang katangian na toxic sa'yo, na ayaw ng isang lalaki ay number 1 ay yung pagiging mabunganga mo. Yup. As I said sa mga previous videos ko, lalong-lalo na kapag asawa mo na to at kasama mo na siya sa bahay, ang pinaka number 1 na gusto ng isang lalaki ay yung peace or peace of mind sa loob ng kanyang pamamahay. Kasi kung walang peace, paano? Wala kayong peace lalo sa loob ng pamamahay nyo. Kapag sobra kang mabunganga, malaki yung mga possibilities na aalis siya ng bahay, magagala palagi siyang wala, or maybe mawawala na siya ng interest or rason kung bakit pa siya uuwi sa tahanan nyo, kasi nga wala man lang kapayapaan sa loob nito kasi nga bunganga. So as soon as possible, iwasan na po natin ang pagbubunganga sa ating mga mister, lalong-lalo na kung nagtatrabaho naman to at gumagawa siya ng paraan para ma-provide ang mga kailangan nyo sa inyong family. Up next is yung wala kang accountability. Kapag wala kang accountability, is lahat na lang ng kasalanan mo. Gagawa ka at gagawa ng paraan na para isisi ito sa kanya or kahit kanino. Kasi nga, you're the type of person that has no accountability. Kunyari, pag nakabangga ka ng sasakyan, pag naibangga mo yung sasakyan sa puno, ayan, example lang to naibangga mo yung sasakyan sa puno, sisisihin mo pa yung puno. Alam niyo yung metaphor na ibig ko sabihin dyan. You got to have an accountability. Learn to apologize, learn to admit your mistakes. And most guys loves that, Kasi, kaya nakikita nyo, napapakamot na lang minsan yung mga lalaki kapag ganun. Hindi ko naman kasalanan yan Nabangga ko yung sasakyan kasi yung puno nakaharang dyan Mga ganun bagay. So, you girls must have an accountability on yourself. Up next is less affectionate. Yung hindi ka masyadong nagpapakita ng pag-alaga sa kanya, ng tenderness sa kanya, lalong-lalo na kailangan ng isang lalaki yan pagkatapos magtrabaho. Pagkatapos sa mahabang araw sa pagtatrabaho, kailangan niya ng tenderness at affection mo sa loob ng bahay. So, kung kokounti lang, parang wala kang pakialam, yung tipong ganun, na okay, dumating na siya, okay, nandyan na siya, okay, dumating na siya, yun lang. Parang naging daily routine mo na yung ganyan na you are less affectionate, na parang nonchalant ka ng klaseng tao. And that is bad in a relationship, Kailangan one of you are giving affections, or matuto tayong makiramdam kung sino man yung
yung pagod, kung sino man yung, alam niyo na, kung sino yung kailangan ng affection. It always takes two to tango nga. Sabi nga nila, once you enter a relationship. So, be affectionate to your partner. Mapalalaki man yan o mapababae, be affectionate to your partner. Up next is the zero sense of responsibility. You know what I mean about that? Is yung tipong darating yung lalaki sa bahay at napakakalat ng bahay. Or example na lang, kasi nga sa isang family meron na tayong roles, di ba? Hindi ko alam ngayon sa modern thing ng mga kabataan ngayon. But us, you and me watching, we are traditional. Ang alam natin na gender roles na isang babae at ng lalaki, ang lalaki ay nagtatrabaho, nagpo-provide ng pera, and yung babae, kailangan magluto, maglinis ng bahay, and sense of things like that, na mag-alaga ng bata. Kung ikaw, yung tipong walang responsibility, wala kang, as in zero sense of responsibilities on yourself, the guy doesn't like that so much. Maraming mga possibilities that can lead to a reason na minsan baka magloko pa, maghanap pa ng, hindi rin natin masisisi ibang lalaki na naghahanap na ng babae. Wala kang sense of responsibility. Naghanap na ako ng ibang babaeng may responsibilidad. Alam yung responsibilidad. Yung mga tipong ganun. So, yeah. Magiging connected din to sa next topic natin. Sa number 5, I think. Magiging connected din to. So, let's jump on to number 5. And last but not the least, number 5 is you don't know how to communicate. You don't know how to communicate. Nabulol tayo doon. So, communication is a must, number 1. How can you define a problem if you're not going to communicate with it? Kasi minsan nagkakamali rin tayo na akala natin yung mga partner natin ay manghuhula and alam na yung mga problema natin. So, the most important thing just to figure these things out, masolve yung mga problema is based on true communication. Kagaya ko nga sabi ko, sa sense of responsibility is kailangan, lahat ito pwedeng pag-usapan and you can both make changes sa loob ng pamamahay nyo. Kung mag-boyfriend pa lang kayo, maybe you can do this as a minor thing muna kasi hindi pa kayo magkasama sa bahay. But if, nagka-live-in, mag-asawa, or nasa family na kayo, this is really a must thing to do. Kailangan gawin to. Especially communication. Kasi kung both of you are not really, really good on communicating, especially if you got problems, it will always lead sa pag-aaway, riot sa loob ng bahay. Yan, in-exaggerate ko na lang, riot, bungangaan, sigawan. So, we should learn how to communicate and calm down before you talk. Kumalma muna kayo bago kayo mag-usap, hindi yung ipagsasabong nyo na yung dalawang galit nyo. Mga tipong ganon. So, you guys should learn how to communicate. So, I'm communicating to you right now para i-subscribe nyo ako sa channel ko at i-follow nyo rin itong Instagram ko. Yeah. And sana nilike nyo na itong video at na-open nyo na rin yung notification bell ko. By the way, ayun nga yung Instagram ko. Mga personal stuffs ako, mga nangyayari dito. I'm not making content, but I'm just giving a daily dose of my personal stuffs besides YouTube. So, follow nyo ako dito guys at para makita nyo rin. So, maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan din kayo ngayong araw na to. So, yeah. Keep on sending your shoutouts. Keep sending everything. So, maraming salamat po sa 53K. And lagi yung tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Bye-bye.